Nasabi natin sa awit yung ating commitment that we live for God alone. Yun po yung desire natin na nakafocus yung attention natin na mamuhay para sa ikaluluwalhati ng ating Panginoong Diyos. Ngayon po, ang kasama ko lang yung aking dalawang anak. Yung misis ko, si Lynn, ay nasa Leyte at sinurprise niya ang kanyang mother. Okay? At hindi alam ng mother niya na uuwi siya, no? At na-surprise, tuwang-tuwa. So makikita natin dito yung importansya ng presensya. Kasi 10th year death anniversary ng kanyang papa at birthday naman ng nanay niya sa 19. So gusto niyang dalawin ang kanyang parents. And I think that is very important, yung presence. Yung pag-alis niya kahapon din, namatay yung aking auntie sa Baguio. Bali, kapatid, bunso ng tatay ko. Bali, 4 silang magkakapatid at namatay naman yung bunso nilang kapatid. Then yung last na memory ko, maybe 3 years ago, doon yung last na meeting ko sa kanya, or 2 years ago, nung umakyat kami ng Baguio pagkatapos, we met, nakipag-fellowship. At may mga regrets kasi parang ang tagal naman ng last na kita ko sa kanya. So, yung gusto kong i-emphasize dito yung halaga ng presence. It's a gift para sa ating mga mahal sa buhay. Pero at many times, kahit na nandyan na yung mahal natin sa buhay sa harapan natin, nandito tayo sa cellphone. Yung presence natin nandyan, pero ang attention natin nasa cellphone. So, yun yung distraction natin sa ating kapanahunan. But the point na gusto kong i-emphasize sa message ngayon is yung presence natin sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Yun yung sinasabi ni Jesus Christ, one thing is needed. Right? Ano ba yung mahalaga? Top priority sa ating buhay. And we can learn that from the story of Martha and Mary nung sila ay dinalaw ni Jesus Christ. At makikita natin sa Luke chapter 10, 38 hanggang 42. Tingnan natin uli yung passage natin. We can read together. Start. Now, as they went on their way, Jesus entered a village, and a woman named Martha welcomed him into her house. And she had a sister called Mary, who sat at the Lord's feet and listened to his teaching. But Mary was distracted with much serving, and she went up to him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Tell her then to help me. But the Lord answered her, Martha, Martha, you are so anxious and troubled about many things, but one thing is necessary. Mary has chosen the good portion, which will not be taken away from her. One thing is necessary. One thing is needed. Yun po ang sabi ni Jesus Christ. So, yung question natin sa message na ito, what does Jesus mean when He says, one thing is needed or one thing is necessary? Anong ibig sabihin ni Jesus Christ? Una, yung emphasis, yung time with Jesus. Ito po talaga yung one thing is needed. Your time with Jesus. How is your time with Jesus? And kung may time tayo with Jesus, it is to listen to Him. Okay. Katulad ni Mary, pinapakinggan niya si Jesus. Right? Sa passage uli natin, kung babalikan natin yung verse 39, and she had a sister called Mary. Ito yung kapatid ni Martha. Si Martha at bala sa paghahanda.
At meron siyang kapatid na si Mary who sat at the Lord's feet and listened to His teaching. At ito yung mas gusto ni Jesus Christ. One thing is needed, sabi niya. Ito yon. Yung you sat at the Lord's feet and listened to His teaching. So, si Mary, she was there sitting at the feet of Jesus, listening sa kanyang mga aral, mga salita. Si Martha, very busy siya at na-miss niya yung moment na mapakinggan si Jesus Christ. Okay. Hindi sinabi ni Jesus Christ na mali yung paglilingkod ni Martha kay Jesus Christ. Hindi niya sinabi na mali yun. Ang gusto niyang i-emphasize ay mas mahalaga yung makinig ka kay Jesus. So ang aral dito mga kapatid is that before we serve, before we speak, we must first hear Jesus, kung ano yung kanyang pinapagawa. Hindi lang basta gawa ng gawa. Okay? Pakinggan muna. So for me as a preacher, teacher, bago ako mangaral, dapat pakinggan ko muna. Pag-aralan ko muna yung kanyang salita from His Word bago ako mangaral. Bago ako gumawa, dapat, Lord, ano ba ang gagawin ko? Tatanungin natin ang Panginoon. We pray kung ano yung gusto na niyang ipagawa sa atin. Pakinggan muna natin. Kasi ang dami-daming mga dapat gawin. Pero iba-iba rin yung gusto niyang ipagawa sa bawat isa sa atin. Hindi lahat ay preacher, hindi lahat ay umaawit ng magagandang boses sa Panginoon. Alright? Hindi lahat magaling sa instrumento. Iba-iba ang pinapagawa ng Panginoon sa atin. May isang, yung speaker natin the other Sunday, ang testimony niya sa church nila, may isang ministry nila na feeding ministry. Ang nag-start ay yung isang member sa church na ang kanyang passion ay nagluluto at nagsaserve. Okay. So ang sabi nila, okay, suportahan kita sa iyong passion, sa iyong ministry. So the church rally behind her para sa ministry ng feeding para sa mga less fortunate. Pero after some time, yung tao na yon na nag-lead, nalipat ng lugar, ng state. So, wala na siya yung nag-lead. Nag-stop yung ministry. Sabi ng mga ibang mga members, ay, ang ganda ng ministry na yun, bakit natin itigil? Sabi ng pastor, wala na yung nanguna doon wala yun yung kanyang ministry Yun yung kanyang passion. Alangan naman na ako. Ako yung magluluto, ako yung magsaserve. Okay, so na-stop yung ministry kasi wala na yung may passion. Ang gusto niyang i-point out dito is minsan, gusto nating gawin yung pinapagawa ng Panginoon sa iba. Right? Yun yung passion niya Yun yung pinapagawa ng Panginoon sa Kanya. And we have to support. Pero minsan, may time talaga, okay, hinto na natin kasi wala na yung tinawag ng Panginoon doon. Inawit din natin kanina yung ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso ko. Kaligayahang di kayang bilhin, sa'yo ko lang nadama. Ako'y malaya na. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka, ay di makontento. Tuwing sumasamba sa iyo, sagad-sagaran ang kasiyahang tunay na nadarama ko.
Totoo kaya ito, habang tayo ay umaawit, sumasamba sa Panginoon, nararanasan natin yung joy, yung happiness sa presensya ng Panginoong Diyos. So ito po, yung one thing is needed, yung time natin sa harapan ng ating Panginoong Diyos. At kung mapakinggan natin siya, then pwede tayong sumunod kung ano yung pinapagawa niya. Pero number one ito, yung tayo ay nasa presensya niya to listen, even to worship Him. Balik tayo ulit sa tanong, what does Jesus mean when He says one thing is needed? So, ito po, yung pangalawang sagot natin is time with Jesus to learn from Him. Okay? So, to listen and then to learn. Meron tayong dapat matutunan na katulad ng ginawa ni Mary. Now, nung Tuesday, ito po yung last meeting ko sa aking student sa PTS ng hermeneutics. At kasama yung last presentations ng mga students na absent ng mga nagdaan na hindi nag-present. So, merong isa na nag-volunteer, siya na yung mauna. Ako yung mauna magpe-present. Pero nung nag-present siya, yung pinapresent niya, hindi yun yung nire-require ko. Very simple lang yung gusto ko. Okay. Anong natutunan mo? Anong ibig sabihin ng passage noon, nung naisulat ito? At anong ibig sabihin sa atin ngayon? Kaya ganun kasimple. Pero ang ginawa niya, kung ano-ano ng kanyang pre-dinasento, sabi ko, oops, hindi yan yung aking pinapagawa. Ay, sorry po sir, sorry. Okay, may instruction akong sinulat, tapos yung mga ibang estudyante ay present na nila. Wala po kasi ako nung presentation na yon eh. Okay, so hindi niya napakinggan, nabasa niya, hindi niya rin naintindihan yung instruction ko. Okay. Hindi niya nasunod yung instruction ko. Gumawa siya ng gumawa. Pero hindi siya natuto sa aking itinuro. So, yun yung halaga ng following instructions. Ano ba talaga yung pinapagawa ng Panginoon? We should learn. And then, yun yung gagawin natin. Tingnan natin yung next na slide. Martha was distracted by many tasks. Mary was being shaped by Jesus' words. Okay. Nagsaserve siya, abalang-abala siya, distracted siya. Pero si Jesus Christ, natututo sa salita ni Jesus Christ. Jesus reminded Martha that worry and work can crowd out what truly matters. True discipleship means learning from Jesus, allowing His truth to guide our thoughts and priorities. Kung titingnan natin yung passage natin sa verse 40, but Mary was distracted, okay, with much serving. So kahit pala nagsaserve tayo, minsan yung service natin, distraction lang pala yun. Kasi hindi yun yung pinapagawa ni Lord sa atin. Akala natin, okay, gawin ko ito, gawin ko ito, gawin ko. Ang dami-dami natin ginagawa. Akala natin ito yung nagsaserve sa Panginoon. Pero sa passage natin, nakakatuwa. Ang sabi ni Lucas, but Martha was distracted with much serving. Kasi hindi yon yung priority. Dapat matutunan muna natin ang gusto ni Lord na papagawa sa atin. Okay, sa next na slide, ito po, basahin natin ng sabay-sabay. When anxiety takes over, God's word cannot take root and we become spiritually barren. Okay. So, distraction, and then, sabi rin dito yung anxiety, nagiging anxious ka. So, dahil sa ang dami-daming dapat gawin. Pero ang resulta, we become spiritually barren. Kasi sa paglilingkod sa Panginoon, kailangan munang mapuno tayo. We should receive first His Word. Para yung mailalabas natin ay yung
galing din sa Panginoon. Kasi kahit ang dami-daming mga ginagawa natin, kung hindi yun yung pinapagawa ni Lord sa atin, ang resulta, distraction yon. Pangalawa, anxiety yon. Okay. Balikan natin yung balik tayo sa next na slide. Yan, okay. Sa taas. Yan, okay. Dito sa verse 41, but the Lord answered her, Martha, Martha, you are anxious and troubled about many things. Kita po ninyo mga kapatid na yung ginagawa nating paglilingkod, nagkokos ng anxiety and trouble sa atin. Hindi pala yun yung nire-require ni Lord. Bakit tayo ma-anxiety? Naalala ko yung kuya ko at saka yung asawa niya, they are heading yung New Tribes Mission sa Ifugao Province. Tapos, yung misis niya, very anxious siya kasi laging iniisip kung mababawasan yung support ng US para sa ating mga workers, mga teachers, mga evangelists, papaano na? Ang sagot lang ng kuya ko, sabi niya, kung gusto ni Lord, isa lang o dalawa lang yung masuportahan, bakit ka ma-anxiety dyan? Bakit ka ma-trouble yan? Kung ito lang yung gusto ni Lord. Okay. Bilang isang leader, halimbawa sa PTS, ang daming mga dapat harapin, Okay. Mga 2 weeks ago, naputulan kami ng ilaw. Okay. Imagine yung bill namin sa kuryente, 500,000 in 3 months. Grabe, Ganyan katindi yung kailangan i-raise ng sabi Lord, wala talaga, anong gagawin ko? So, sa Panginoon lang ako, Lord, ano yan? Wala talaga, hindi naman akin itong PTS na to. Inyo naman to bahala na kayo. Sabi ko, sige, nag-order ako. Online tayo, online. Within 1 week, online. Tingnan natin kung ano yung sasabihin ni Lord. Okay. Talagang nawalan ng ilaw. Ang expectation ko, aabot ng 1 week o 2 weeks bago kami makabayad. Pero nagtataka rin ako, mahal pa rin talaga ng Panginoon yung PTS. May mga nagbibigay hindi mga Koreano, mga Pilipino. Basta magbibigay lang para talagang mabayaran. Imagine may isang nagpadala ng 110,000. Nagulat ako. Sino ba itong 110,000 para dagdag sa pambayan, pero ang ginawa ko lang noon is nag-pray lang ako. Nasa Cebu ako noon at that time. Nasa Cebu ako noon. Nagpe-pray lang ako, Lord. Wala naman ako doon. Bahala na kayo doon. Okay. In reality, ang dami mga challenges. But ang tinuturo nito sa Panginoon, sa atin is sa presensya ng Panginoon. Number 1 natin dalhin sa Panginoon. Dadalhin natin sa Kanya. Because if not, yung ginagawa natin, distraction. We bring to the Lord in prayer. We communicate sa Kanya. We listen and learn from His Word. Then, hindi ito magiging like cause ng trouble or anxiety sa atin. Nag-complain pa si Martha, sabi niya kay Jesus Christ, Lord, don't you care yung kapatid ko na yan, nakaupo lang, nakikinig lang sa inyo. Pwede bang sabihin mo na tumulong naman sa akin? Gusto niyang isama sa trouble at anxiety at distraction. Di ba? Nandadamay pa. Okay. Pero ang sabi ni Jesus Christ, pinili niya yung mas better.
walang distraction, walang anxiety, walang trouble. Okay. Because we listen to the Lord and learn from Him kung ano yung gusto niyang ipagawa sa atin. Kaya, if we believe ng Panginoon yung sovereign and in control sa lahat, even the details ng buhay ko, details ng buhay mo, in control din siya. Bakit tayo ma-anxiety? Ma-trouble? Ang kailangan gawin natin is to come to Him in His presence. Alright, si Billy Graham, sabi niya, napaka-famous and napaka-busy na evangelist towards the later part of his life na matandang-matanda na siya at in-interview, kung balikan mo yung dati mong mga ginagawa, yung buhay mo, ano yung resolution mo? Ito ang sabi niya. Number 1, yung family niya, dapat more time sa kanyang pamilya. Pero ito yung the best na sabi niya. I would rather spend more time in spiritual nurture, seeking to grow closer to God so I could become more like Christ. I would spend more time in prayer, not just for myself, but for others. I would spend more time studying the Bible and meditating on its truth, not only for sermon preparation, but to apply its message to my life. So gusto niya kung babalikan niya, kung maibabalik yung panahon, mas gusto niya yung more time with Jesus. More busy with Jesus rather than busy with the kingdom. Pwede kasing busy ka sa kingdom, but not busy with the Lord. So, ulitin natin yung tanong, what does Jesus mean when He says, one thing is needed? At ito po yung panghuli, time with Jesus to love Him. Bago yung story about Martha and Mary, may parable si Jesus Christ. There's the parable of the Good Samaritan. At ang aral nito is to love your neighbor as yourself. Okay, so nakita natin ano yung loving neighbor, loving neighbor, ano? Pero yung emphasis ng sumunod na story about Mary and Martha, it is loving Jesus first. Okay? Love God before loving your neighbor. Okay, so ito yung emphasis ng passage na ito, which we can see in the story of Mary and Martha. Mary's act of sitting with Jesus showed love that valued His presence over performance. Loving Jesus means choosing Him above all else. What we gain from time with Him endures forever. It will not be taken away. Kasi yun yung sabi ni Jesus Christ. Basahin natin yung passage ulit. Tingnan natin yung passage sa last sentence. Mary has chosen the good portion, which will not be taken away from her, and that will last forever. It will last forever. Yung time with Jesus. Yung time with Jesus now, and in heaven, and sa pagbabalik ni Jesus Christ, it will not be taken from us. Yung presence ng Panginoon. It will be forever. We will be with Jesus forever. So, yung next na slide, activity is not intimacy. Akala natin sa sobrang activity natin, pero kulang pala yun, hindi yun yung intimacy. Okay, minsan mayroon yung nagtataka ako minsan, ang sipag naman ng lalaking ito. Bakit iniwan pa ng babae na asawa niya? Okay. Kasi kulang sa intimacy. Kulang sa time together.
Minsan, ganun din, iniwan din ng lalaki kasi kulang sa intimacy. Yung closeness ng mag-asawa. Ganun din po yung tinuturo ng story about Mary and Martha. Gaano tayo ka-intimate sa Panginoon? Our work for God should come from our walk with God. Mauuna muna yung walk with God, relationship with God, susunod yung working for God. Now, yung lesson is to love Jesus Christ. Intimacy sa Kanya. Pero nangyayari ito dahil sa next na slide, basahin natin ng sabay-sabay. We love because He first loved us. Yung response natin na mahalin si Jesus, it's because tayo muna yung Kanyang minahal. Can you say amen to that? Nagkakaroon ng intimacy with Jesus kasi naranasan natin yung pagmamahal niya. And yung response natin na may time tayo sa Kanya, response. Minsan kasi sa sobrang busy natin, wala na tayong time. Time na magbasa ng Kanyang salita, time na makinig sa Kanyang salita, time to pray. Pero ang tinuturo dito is, nagagawa natin ang mga ito kung mahal natin si Jesus. At mamahalin natin si Jesus kasi unang minahal tayo ni Jesus. Paano niya tayo minahal? Sabi sa Romans 5:8, but God demonstrates His love for us while we were yet sinners. Christ died for us. Ganun katindi yung pagmamahal ni Jesus sa atin. Kaya ang response dapat natin mahal din natin siya. May time tayo sa Kanya. Can you say amen to that? Alright, ito po yung conclusion natin. The one thing needed is time with Jesus. Listening, learning, and loving Jesus. Jesus wants our heart before our hands. Okay, yung puso muna natin. Yung gusto ni Jesus. Bago yung sabihin natin, maglingkod tayo sa Kanya. Ito yung reflection natin. What distracts me from spending time with Jesus? How can I choose the better part this week? So ano kaya ang mga distraction sa buhay natin? Pero nawa, ang pipiliin natin ay katulad ni Mary. May time na makinig kay Jesus, may time na matuto from Jesus, at may time na mahalin si Jesus. The one thing needed is to be with Jesus, to listen to His word. Everything else, serving, doing, planning, flows rightly only when we first sit at His feet and hear Him. Kaya tinatawagan ko yung ating music team. Awitin natin itong inawit natin kanina. Wala nang hahanapin pa. Right? At nawa maging totoo ito as a response sa ating message.